Shoutout kay Katsakino Dukusin, Juan Solegue at sa iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Jervin Cruz. At ang balita ngayon, totoo nga ba na itong si Alex Stockton ay gusto nang lumipat dito sa Barangay Ginebra? Si Alex Stockton ang isa doon sa mga top guards ng Converge Fiber Xers at marami naniniwala na isa siya doon sa mga players na po pwede na maging isa doon sa mga top options ng Gene Kings pagdating sa small forward. Magiging magandang tandem kung sakasakali itong si Alex Stockton at itong si Scottie Thompson sa small forward ng Barangay Ginebra dahil pareho itong mahusay sa opensa at sa depensa. Kilala rin itong si Stockton sa pagiging isa sa mga top mga players pagdating sa physicality at syempre pwedeng yung gamitin na pambantay doon sa mga top scorers ng kalabang koponan. Kahit 6'2 yung si Stockton, alam natin mas matangkad siya doon sa height niya kung maglaro parang si Scottie. Kaya magiging bagay yan sa Barangay Ginebra. Binigyan ng Converge ng 3-year contract na bago itong si Stockton. Pero may posibilidad naman siyempre anytime na i-trade yan dito sa Barangay Ginebra o sa iba pang koponan. Kung sakaling mapunta ito si Alex Stockton dito sa Barangay Ginebra, lalong magiging solid yung rotation ni Coach Tim Cone. Dahil si Coach Tim na mismo nagsabi na hindi pa 100% itong si Scottie Thompson. Bukod kasi dito do sa kanyang back injury, meron din palang plantar fasciitis itong si Thompson at yan ang dahilan kung bakit hindi pa siya 100% pagdating sa practice. At alam natin malapit na magsimula ang PBA. So hindi na nakapagtataka kung sakaling magkaroon ng trade ang Converge at Ginebra bago magumpisa ang PBA Governors Cup. Kung sakasakali naman sigurado mataas-taas din yung asking price na hihilingin ng Converge para dito kay Alex Stockton. At syempre willing naman ang Barangay Ginebra dahil alam natin ang magaling na player si Stockton. So baka ibigyan nila itong si Bon Pesomal o kaya at isama pa itong si Jason David. Niliwanag ng TNT Tropang Giga na nasa kanila pa rin daw itong si Kelly Williams. Lumabas na kasi yung mga balita na ito'y free agent pero sinabi ng TNT na yung rights ni Kelly Williams ay nandito pa rin sa kanila. Binigyan daw nila ito ng isang medyo matagal-tagal na break doon sa US dahil nga alam natin hindi na bata si Kelly at gusto pa rin daw nito na maglaro ng basketball pero limitadong minuto na lamang. So sinabi ng TNT na nasa kanila pa rin ito si Kelly Williams at mukhang wala silang balak pitawan dahil nga kulang sila sa big man. Pagdating naman dito kay Brandon Rosser, ganun pa rin ang prognosis na out for the season dahil sa isang ACL injury. Pero ang good news, itong si Ronde Hollis Jefferson available na para maglaro. Yun nga lang, medyo maganda rin pinapakita sa practice nung kanilang import ngayon. So medyo may dilemma ang TNT kung sino ang gagamitin. Pero sa bandang huli, sa tingin ng mga insiders, mukhang itong si Jefferson pa rin ang kanilang gagamitin para masiguro yung performance. At syempre, alam natin kung anong kalidad nito. Pagdating naman dito kay Mikey Williams, ganun pa rin ang balita ayon dito kay Coach Jot Reyes. Nananatili na merong impasse yung dalawang panig at hindi pa magkasundo. So asahan na lang natin na sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng tinatawag na attempt ulit o susubok ang TNT management para kausapin itong si Mikey Williams kung ano na ang mangyayari. Dahil mukhang talagang gusto ng TNT na matapos na rin to at sigurado ako pati si Mikey. Dahil hindi naman makapaglalaro sa Japan o sa Korea itong si Mikey dahil hindi siya eligible. At syempre, kinakailangan niya na maglaro pa ng basketball dahil nasa prime pa ng career nito. So, I am sure magkakasundo yan eventually. Either maglaro si Mikey sa TNT or mas malamang ito ay matrade na sa ibang koponan. Ang tanong na lamang ay kung aling team ang willing na mag-trade o mag-risk para dito kay Mikey Williams. Pero other than kay Mikey, mukhang okay naman daw itong TNT at handa na talaga na maglaro para sa Governors Cup.